Nagmula po sa iba't ibang propesyon ang mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Bukod sa mga kilala pong mga politiko, may mga doktor din po na sasabak sa ating eleksyon. Isa na po dyan ang pediatrician at content creator na meron pong 2.5 million followers sa Facebook. Wala pong iba kundi si Dr. Richard Mata na makasama po natin ngayon live dito sa studio. Magandang tanghali, Doc. Thank you for this opportunity. Doc, pareho namang halos public service, yung serbisyo publiko yung magpupunta ka sa gobyerno, pero at the same time yun yung ginagawa ngayon bilang doktor na nasa social media or content creator. Ano yung thought process po ninyo na bigla kayo nag-decide kayo na from this sector ay punta kayo sa gobyerno? Actually, two reasons. Number one, yung child health. Kasi kung tututukan mo talaga yung child health, makikita mo ang daming pagkukulang. That's the first reason. Second reason is yung the hope na baka makapasok na tayo sa new politics. What is new politics? What's new politics? Hindi na tayo aasa sa TV ads na super mahal. Hindi na tayo aasa sa mga tarpaulins na super mahal. Baka sa social media lang, walang gasto at pwedeng manalo. Siyempre, kung wala kang ginasto, wala kang kukunin. And that's for me, new politics. Pag nangyari yan sa akin or kay Dr. Willie Ong, ma-inspire yung ibang content creators na matitino. At pwedeng baka yung buong slate ng Senate mapapalitan na ng mga matitinong content creators. Doc, nasabi niyo yung mga reason na yun, at least yung dalawang major reasons kung ba't kayo nakumbinse. Pero yung pag-iisip bago yung pagpa-file ng COC, medyo matagal na ba yung talagang pinag-iisipan nito? O katulad ng iba, parang biglaan, alas 5 ng hapon ng 8 at saka lang nagpunta. Kayo talaga naisip niyo na to even before? Actually, if I analyze myself, every elections for decades siguro, doon po ako bumibili ng newspaper. Na-enjoy ako sa kampanya, paano ito ginagawa at sinong nananalo, sinong tumataas sa service. Meaning, may inclination na po ako on that. Then, nakikita ko itong social media na tumaas. I'm inspired with Dr. Willie Ong na, Richard, hindi ako gagasto dito. Imagine that, kung pwedeng mangyari yon. Of course, Doc William has 17 million, akin 2.5 million. But I just want to test the waters. If 2.5 million will help me, and could that be enough already? Doon sa ating pag-uusap ngayon, 2 times yun ang nasabi ang pangalan ni Doc Willie Ong. So, I'm sure talaga dahil pareho kayong doktor, meron talagang parang fellowship dyan, o yung pagkakaintindihan sa loob ninyo. Pero, if ever, magkatunggali kayo So, anong pakiramdam nyo doon na dalawa kayong doktor o baka may iba pa, I have to check that, na maglalaban para sa 12 slots lang? Yeah. Well, I'm a pediatrician, so that alone is a separate specialty. Iba rin si Dr. William, isa pong IM. So depende na po sa tao yun. Kung gusto nila, may specific para sa adults, may specific para sa bata. Kaming dalawa. Pero kung isa lang, pwede po si Dr. Willie Ong na lang po muna. Okay, so before tayo magpunta sa ibang mga issues sa politika, yun munang at least yung top of mind na kapag ka naupo kayo doon, ay isusulong nyo agad ng mga panukalang batas. Actually, yung pinakapuso ko talaga, yung dengue talaga. Dahil advocacy ko po yan Ako po yung dating consultant ng World Health Organization. Gumawa na po kami ng manual na sinabmit sa DOH. Kaya lang nasa DOH, parang nalagay sa shelf. So, nasa back burner. Nasa back burner. So, it doesn't need to have a law for that. Kung andyan ako, talagang siyempre pupush po natin yun. Kasi galing na po yun sa World Health Organization. Collated na po yun na suggestions and mga revisions na suggestions. Para bumaba po yung mga dengue fever. Other than that, autism. Kawawa mga pasyenteng autistic, ADHD, 2 to 3 years bago ma-check up. Ngayon, walang free therapy. At saka walang compensation ng mga magulang. Kawawa naman, sobrang gasto pa, wala pang dagdag na tulong. And of course, yung K-12 actually alam ko medyo mahirap na siyang tanggalin. Pero sana mabawasan yung mga subjects sa college. Kasi kawawa yung mga parents na gusto nilang maging professional mga anak nila. Pero parang tumagal kasi naman wala namang available na trabaho after K-12. So yan, at siyempre marami pa pong iba. Okay. So Doc, mag-zero in ako doon sa una na yung sinabi, which is dengue. Oo, dapat kasi taon-taon ma-appear yan sa mga news feeds natin because kapag ka tumataas ang bilang. Pero alam natin na kung meron kaakibat yan na issue all the time, which is the vaccination kontra dyan sa dengue, or at least sa control niyan. Controversial yan kasi naging issue in the past. Pero kayo, anong stand nyo doon about sa bakuna para sa
sa dengue? So, when that vaccine came, I was one of the few who stood against. Sabi ko, hindi pa ready ang Pilipinas para biglang bakunahan ang madami kaagad. Kung magbabakuna tayo niyan, dapat konti-konti lang muna. Yeah. Because iba ang dengue, because 4 strains yan siya. Kung hindi mag-work yung 4 strains, pwede yung bakuna na yon ay pwedeng magbigay ng more reaction kung magkaroon ka na ng dengue, antibody reaction. So, ibig sabihin, careful tayo doon. So, sa coming na dengue vaccine, ganun din ang sasabihin ko, let's be careful with that. Kasi iba ang dengue sa ibang mga sakit. 4 strains yun. Thanks, Doc, doon sa inyong opinion tungkol dyan. Pero puntahan natin iba pang mga lumabas naman na ng mga balita nakakabit sa inyong pagtakbo. First, humingi kayo ng advice kay Senator Bongo. Why specific na sa kanya kayo humingi ng advice? Well, yung mother niya is my first cousin. So, I've been, sabay po kaming lumaki. Tinulungan ko siya ever since. And siyempre, yung mga advices po niya ay pinapakinggan ko po. Ano sinabi sa inyong payo? Actually, ang sinabi niya, baka hindi pa kaya ngayon. Sabi ko naman, kung next 3 years pa ako papasok, hindi ko pa rin na-build yung name ko or hindi ko na-pa-show sa mga tao na interested ako. In the same way, Doc Willie Ong, when he ran, he got 7 million votes. Pero kung hindi siya nag-run noon, hindi siya ganun lakas ngayon. Kumbaga, it's a process. It's a para process sa inyo. kasi for me, I don't depend on spending because I don't have that fund. But if I'll show the followers na I'm interested, every election, it's up to them when will that happen. And of course, it's up to God. Okay. Doc, nadadaanan ko sa social media ang inyong, ang inyong mga content. Pero para doon sa mga viewers natin na hindi pa kayo nadadaanan, bakit nga ba naging Doc Marites ang tawag sa inyo? Well, sabi ko, actually, kinantsawan na ako ng mga followers ko, Doc, bakit puro chismis yung nilalagay mo? Kasi I'm just interested in a lot of things. Yeah. And then later, I found out na yung pangpangalan ko pala talaga is Mata Richard Tesoro, shortcut Marites. Kaya inangking ko na lang na Dr. Marites, yun naman talaga yung pangalan ko. In the same way, yun din yung parang I'm interested with a lot of news from showbiz to politics to anything. Kaya ina-update ko sila not only on health but in general. So, kamusta yung yung paglalagay ng content kayo? Tuloy-tuloy lang ba niyan kahit maging busy kayo sa pangangampanya? Ay kasi nga ito magiging platform nyo, no? Yes. So actually, halos wala akong babaguhing different of what I do, but I'm just gonna make more videos that are educational. So, win-win pa rin po. Okay. Huli na lang, Doc. Pamilya, kamusta ang kanilang pananaw matapos yung silang sabihan na tutuloy na ako dito sa laban na to? Well, of course, alam naman yung talagang family ko. Yung mga aunties ko, yung in-explain ko, Auntie, hindi po ako gagasto, Auntie. Iba na ang panahon ngayon. So, pwede kang makilala ng mga tao using the social media. So, I'm not gonna, use TV ads. Kasi delikado yan. Baka anong ang pera mo dyan. I understand that. Pero sabi ko, iba ang panahon ngayon. One good viral information that people will believe, especially on my advocacies, that could be it. Dahil nga, social media information can reach millions and millions. So, okay. So sa inyo, Doc, more on the virality kayo or yung kung ano yung pagpapasa-pasahan ng tao sa social media. Kasi meron ding paid content, di ba? So hindi kayo pupunta doon sa parte na yun. No, bayad na naman yun. So another gasto yun. So hindi po. So focus lang ako sa ganda ng aking videos and the same way, yung aking ganda ng aking platforms. Pag naniniwala sila sa aking plataforma, they will help me. Not for Dr. Mata, the platform yung puting na ninyo. Okay, so check nyo po si Doc Mata para sa mga hindi nakakaalam sa anong social media platforms. Dr. Richard and Erica Mata. Ayan po. So maraming salamat. Ang ating pong guest ngayon, si Senatorial Aspirant Dr. Richard Mata. Doc, thank you. Thank you so much. Thank you.